Diyan po mga kamilot at ito na po lahat yung kalabasa nung nahiwa. Napakadami po. Pampalinaw ng mata naman. Oh, talaga mga saipot-saipot ang gata. Lagyan mo po mama ng sabaw. Sarap. Kain na. Kain na. Sarap yung kalabasa. What's up mga kamilot? Welcome back sa aking channel. Sa today's vlog po ay magluluto po ako ngayon ng ginataang isda na mayroon pong kalabasa. Yung pong isda ay naihaw na. Tapos yung kalabasa naman po ay galing po sa palaisdaan. Iyon po yung tanim po nila mama. Ilang linggo na lang po ay ipag-harvest na po dito ng mga ng mga palay. Meron po ditong natumbang palay gawa po ng malakas ang hangin. Napakaginhawa na po kapag ganitong hapon. Ito na po yung kalabasang inani po nila mama. Ito po yung galing sa palaisdaan. Ito naman pong dalawa ay binili na po ni papa. 4 din po yung na-harvest doon. Kaso po ay maliliit. Hindi po lumaki. Ayan po. Ito pong mga kalabasa yakin na pong babalatan. Unahin ko po muna itong galing sa palaisdaan. Nakihinog na po ito. Tingnan natin kung pwede pa. Napakadilaw po na itong isa. Ganda ng kulay. Magkakasing kulay na ng damit ni mama. Tingnan po natin itong iba naman. Ito naman po yan parang sakto lang ang kulay. Para pong bulaklak. Gandang kulay. Kaso hindi na nga lang po lumaki yung kalabasa. Gawa po nun sa sobrang init. Namatay po yung puno na tuyo. Ako po yung magtitara dito. Hindi ko po babalatan lahat para may design. Sayang po. Kung ito po sana ay lumaki ay mas maganda. Ayun naman po. Napakaliit na. Pinitas na po ni papa. May magugulay pa rin naman po. Pag ito pinagsama-samang apat ay madami na din. Milot, yung ganitong klase ng kalabasa ay malagkit. Bakit po? Ay, basta pag nabili kami ng mga ganito, malalagkit. Hindi kagaya ng malalaking gawan, bilog. Parang wala pong lagkit, honey. Di parang ito pa yung malagkit din at maliit, honey. Kaya huwag mong talupan lahat. Tayo magtitira lang. Masarap din po itong kalabasa kahit ang lahok ay sardinas lang, honey mama. Tapos gigisa lang, honey. Honey. Para tayo magagata ngayon. Si mama po ay nakatayo pag pagbabalat. Para po mas mabilis na hirapan. Ako nangangalay. Pagka parang mangalay sa braso. Nahihirapan din po siya kapag nakaupo. Kaya ako nakatayo. May tanim po ba ulit tayong ganito sa palaisdaan? Meron, kasi natutuyo nga sobrang init. Dapat po yung mga... Iba ang lupa doon, iba ang init. Gawa ng alat. Dapat po yung mga Burmans magtatanim pala ng mga ganito. Ganda na kulay, honey. Dilaw na dilaw po, honey. Ay, ito yung may green pa. Tatanggalan lang natin ang buto. Bango ng amoy. Parang nag-aamoy pakuan at saka po melon. Diyan po mga kamilot at ito na po lahat yung kalabasa. Napakadami po.
Ito po isang planggana. Ito po yung akin pang hihiwain. Ako po yung mag-i-start ng maghiwa na itong mga kalabasa. Meron to pong balat. Hindi po namin binilatan ni Mama lahat. Ayan. Ito man po yung mabilis lang. Ito po ay masarap talagang gagatan. Oops, yan. Nasa kalahati na rin po yung aking nahiwang kalabasa. Napakadami po. Napakadami ng gulay. Diyan po mga kamilot, at ito na po lahat yung kalabasa nung nahiwa. Napakadami po. Ito po ililipat ko na dito sa planggana para po mahugasan na. Pampalinaw ng mata naman. Overload. Oops. Overload po sa kalabasa, hindi tinipid. Ito naman po yung masarap. Sabi po ni Mama ay maligat. Hugasan mo na, lagyan mo na dito. Tapos, yan, atake na po munang huhugasan itong mga kalabasa. Ganda po ng kulay. Ito naman po yung isda na ilalahok ko po din sa kalabasa. Sa ginataan. Ito may malaki o ating na may palat ko. Ating nang hihiwain. Ano kaya, sama ko pa itong ulo? Pampalasa po. Sabagay, honey. Huwag mo lang ka masyadong halo-haloin. Honey, ito na. Kahit mamaya na po kaya ilagay ang isda. Ngayon na. Lalaki ng tinig. Kasya naman po kaya mamaya yung ating gata. Abay, yun nga ang problema. Baka po tayo kulangin. Si Papa po'y nasa palaisdaan. Oo. Ikakunti ang ating niyog. Yan, Milot, at ating ang isasaklang. Ay, mabigat. Si Mama na po yung maglalagay ng ng gata. Lulutuin mo na yun sa unang pangalawang gata. Yan po mga kamilot, at nakasakalang na po yung talyasi na mayroon pong isda at kalabasa. Yan, maglalagay na po ako ngayon ng asin. Lalagyan ko din po ng paminta. A few minutes later. Yan po mga kamilot, at kuluan na po itong aking sinaklang. Pero medyo matigas pa po itong kalabasa. Lulutuin ko pa po. Ayan, at ito pong aking niluluto. Ilalagyan ko na po ng kakanggata. Yan po mga kamilot, at luto na po itong ginataang kalabasa na meron pong inihaw na isda. Wow! Sarap po.
Sakto na rin po pati ang lasa na ito. Yan po, mga camelot. At tayo po'y maglalagay ng ulam at tayo po'y magpapasabaw sa ating kapitbahay. Uy, talaga namang saipot-saipot ang gata. Sarap po, mama. Mga tita huya yung isa. Ito isa sa mga lola. Dito mo naman po ilalagay sa atin, ahan. Lagyan mo po, mama, ng sabaw. Sarap. Siya maghahatid. Kaya hatid na po namin ni mama yung ulam. Kata po. Sa ano muna kapatita huya? Madilim na po. Ate huya! Oh! Naggata ng kalabasa. Gabi na. Saktot nakain daw sila. Sila lola kaya. Nakain na rin po yata sila. Maambon po ngayon, umuulan. Nakain na po kayo. Oo. Abot pa kaya ito? Ano yan? Kalabasa, lola. Kalabasa. Oh, ay talaga naman. Salamat. Saktong-sakto. Nakain na pala si Maloy. Kung ngayon ay kakain na, let's pray, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Kain na. Kain po tayo. Kain na. Sarap yung kalabasa. Parang na nang nili ng tinidor mo. Pwede po sa iyo, mama, itong isda. Hindi. Kalabasa lang. Ba't di ka nagluto Sarap ka naman lang? ito. Ako lang may sinigang ka pa. Wala nga. Sarap po na itong kalabasa, maligat. Katutoy. Ang bebe. Ano po yan? Ulam namin yung tanghali. What? Kala ko isda. Oh. Kami po Tutoy. meron din ditong sinabi. Ang tinidor mo. Kain po tayo. Kakamay ako, lagyan mo ako. Kakalat, lalagyan ko pa. Ang kanin. Ha? Lalagyan ko ng kanin. Huwag na, tuwa ah. Maligat. Sarap po't malagkit. Wala. Ba't marami na kasarap? Lalaki po ng tinik ng isda. Oo. Hindi ka matitinig. Mm. Ako kaya mo. Oo, ako laki. Malaki yung isda, kaya malaki ang tinig. Hindi, tsaka hindi, pina lang kaya ako. Dito ang lagay ng tinik ko. Ang akin po'y kuwan laang. Gulay. Ay ko po nga, gusto mo? Doon na lang ako sa kawali ng gulay. Kanaran ka pa ng beef stick. Sarap. Ano yung binili nila mama kanina sa bonnet siya. Nakatid namin ikaw. Kala ko noon. Lagyan mo pa ng gulay. Ito ay Kala ko noon ang tingin nito ay itlog. Ano? Itong mga kalabasa. Lagyan mo daw mo. Sarap naman ng kalabasa. Tsaka yung isda. Sarap din. Kami pa may sinantol din dito. Patikin nga ang sinantol nila. Yan po atay galing kaya Tita Isin. Malamig na. Hindi na iinit pala ito. Pag ako yung minumagad ng tubig habang kumakain ako nabubusog. Lagay mo din. pala pag inuwag mo straight eh. Ito yung putol-putulhan eh. Oh, sabi, Busog agad, hindi na Hindi. mapapadama. di ba sabi pag inom ay huwag pag amot siya yung huwag i-straight para yung bata daw yung mapupus-pusin pag ina-straight mo. Oo, parang mga... Kapag uminom ka, pag bagong panganak ka pala dapat na ngayon ng diretso. At yung bata pag umiyak ay parang napupupusan. Dapat ay pag-iinom ka ay palag-ukla-ukla paputol-putol. Parang hindi siya pag nag-iyak yung parang alam mo yung nangingitim na.
Hindi na nahinga. Parang napupupusan. Nung kaano-ano ang pag-inom mo, dapat ay 2 baso. Halimbawa, inom ka. Halimbawa, nakapanganak ka na. Dapat 2 baso ang hawak mo. Bakit? Yan na yun. Ano pong ibig sabihin? Ayun na din sa mga nagpapa-breastfeed. Kapag isa lang ang baso, ay yung isang yung isang dede malaki, yung isang maliit. Hindi naman po masamang maniniwala. Kaya naman po mawawala. Kaya pag ganyan yung gawa ko, ipantay. Di ba't yung ibang nanay, nakikita mo yung isang malaki, yung isang maliit. Ay, yung iba naman ay pantay. Kaya ako'y ganun kung uminom. Yun may sa una laang, sa unang pag-inom mo. Ay, ako'y pantay. Hindi kabilaan. Yan po mga kamilot at kami po ay tapos nang kumain. Mga busog po. Masarap po yung kalabasa at maligat. So, yun lang po mga kamilot. Thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo. See you on my next vlog. Bye-bye!